Sometimes, the best memories start on the road. Tara, samahan niyo kami sa isang beach adventure dito sa Lobo, Batangas, kung saan simple ang buhay pero sobrang saya. 11:40 AM, nagalis na kami. Mga 1:21 PM nga, nakapasok na kami sa Totomas Exit. 1:30 PM, nasa Malbar na kami. 1:44, sa Lipa na kami. Sa ganitong biyahe, music talaga ang katapat ng traffic. Minsan, mapapakanta ka na lang talaga. Easy road, or are we just friends? After ng traffic, smooth na ang biyahe dito sa may Padre Garcia. At dahil hapon na nga, nag-stop over muna kami dito sa Lumihan sa Rosario bago tayo mapasabak sa Run Road. At syempre, hindi tayo masyadong abot ng aircon sa loob. Yung mga ganitong gamit nga ay perfect para sa mga ganitong biyahe. At kung mahilig ka rin magbiyahe at kailangan mo din ng mga ganitong gamit, available yan sa online. Check mo dyan sa comment section. 4:26 PM, nasa San Juan na kami. Eto na yung challenge. Rough road, ahon, at makipot pa yung daan. Mukhang kakagawa lang ng kalsada. Aaminin ko, nahilo talaga ako dito. Mabuti na lang, may baon ng mga thunders. Meron kaming dalang Hong Tai inhaler. Wow. Lifesaver talaga. Sobrang hilo ko, bumaba ako saglit, huminga. At lumanghap ng sariwang hangin. Sabi nga ay mag-nature break muna tayo. At kahit mahirap yung daan, ay mabubusog naman ang mga mata natin dito sa mga ganitong view. Pagdating namin sa Lobo, 4:53 PM na. Kunti na lang, malapit na kami sa beach. May tatawirin lang ilog, pero kakayanin ng sasakyan. Po kami, gusto namin yung mga tray-tray. Hindi pang karaniwang daan, para lang sa mga abnormal na tao. Pagdating nga sa location, may nakabang na agad na stop at agad kami nag-inquire and nagkasundo naman agad, kaya nakahanap na kami ng spot dito sa baba. Dito nga kami nag-set up sa bandang dulo katabi itong magagarang sasakyan na ito, at ito yung matatanaw. Habang inihahanda ni Kuya yung ihawan, ay kami na may nag-picture-picture muna dito sa ganito kagandang view. At sobrang nakakatuwa nga panoorin yung mga bangka na dumadaan na may mga pailaw. Sobrang tawa kita sa video ko, nakasayaw na pati dyan eh. Hari ko na may. Hari ko na may. Nakapagprapasin ko ngayon, no? Pero bakit? Wow, pambibahat babe si Madam Bird. Oh, shit! Habang busy nga sila sa pagpiprepare at pag-iihaw ng aming pagkain, ay pumunta muna ako dito sa taas sa kubo. By the way, ito yung mga kubo nila. Meron din sila dito pang couple, pang family, pang barkadas. Ito yung isa sa pinakamalaking kubo nila. Sa gilid nito may lutuan at saka may dalawang CR. Itong ganitong malaking kwarto ay may dalawang kwarto na mayroong double bed. Kung maramihan nga kayo ay may kusina din sila dito sa loob. Meron din sila ditong rep at may dalawang CR dito sa gilid. Ito naman yung pang couple nila, at kung apat naman kayo, pwede pa rin kayo dito. Nakakwentuhan ko nga ng konting oras yung may-ari nito. Ito pala ay pamana sa kanila ng kanilang magulang. 10 sila magkakapatid at lahat sila merong ganito. Grabe, ang sipag siguro ng magulang nila. After ko nga makipagkwentuhan, bumaba na ako at tapos na rin sila magluto. Dinner time! Dito nga nag-set up na kami ng aming kainan. Nakalupagi lang kami para pil na pil namin yung aming camping site. Habang naririnig namin ang hampas ng alon at malamig ng simoy ng hangin, ay talaga namang sarap namin ng bawat subo. After ng dinner, chill mode naman. Bonfire, music, kwentuhan. Until 10 PM nga, enjoy namin yung bonfire, chill lang, ninanam namin yung malamig na hangin, hampas ng alon, at syempre yung kakaibang lasa ng marshmallow kapag iniihaw natin. After bonfire, nagpahinga na kami, mas pinili namin dito mag-park sa may mga kalapit ng kubo. Kinabukasan, the best part of camping, yung makita mo yung pagputok ng araw. Every sunrise remind us that every ending has new beginning. Sabi nga ay panibagong araw, panibagong pag-asa na naman sa buhay. Pag-ahon nga namin ay nagre-ready na ng breakfast yung isa naming kasama. Siyempre sa ganitong umaga, masarap yung sinangag. Plus, ihigop ka pa ng napakainit na kape. At sa mga ganitong galaan nga, ay dapat hindi tayo nauubusan ng energy. Kaya naman lagi ako nagbabaon ng Revida Stick for energy, ang nag-iisang energy drink na may transfer factor. Dito, in-enjoy muna namin na napakaganda at napakalinis na dagat. Ang ganda ng view, katamtaman lang yung init at ang lamig ng dagat. Siyempre, hindi natin kakalimutan i-celebrate ang birthday na isa nating kasama. Sa dulo ng biyahe, na-realize ko na hindi mo kailangan lumayo para maging masaya.
Minsan sapat na yung hangin, dagat, kwentuhan sa ilalim ng buwan at mga taong lagi mong kasama sa saya. This is Mix TV, reminding you to travel more, loud, louder, and live lighter. See you on our next adventure. Yun lang. Bye!